Makikita nating nagpunta sa kagubatan si Finest at ang kanyang kanang kamay na si Andy upang hulihin ang napakalaking baboy na sumisiran ng pananim ng mga taga-nayon. Dahil isang napakatapang na lalaki ay hindi natatakot si Finest na harapin ang higanting baboy na iyon, at sinabi niya kay Andy na ako ang bayani ng mga taga-nayon, at pagkatapos ay inatake na niya ng kanyang sandata ang napakalaking baboy. Ngunit balewala naman ito sa dambuhalang hayop, at nang atakihin ni Andy sa ilong ang baboy ay nagising ito at nagalit. Pagkatapos ay tumayo ang baboy upang patayin si Andy. Buong lakas na pinigilan ni Finest ang baboy ngunit hindi naman niya magawa, at inihagis siya nito sa itaas kaya't nahulog siya sa likod nito. Upang mapigilan ay hinagisan ito ni Andy ng lubid ngunit inilipad naman nito palayo si Finest, at sa itaas upang makontrol niya ang baboy ay itinali niya ang pakpak nito, at pagkatapos ay kinontrol niya ito patungo sa kanilang nayon. At isinigaw ng mga taga-nayon ang kanyang pangalan nang makita ng mga ito na nakontrol na niya ang dambuhalang baboy. Sinabi sa kanya ng magician na si Baba Yaga na mayroong isang napakalaking bato sa ilog sa harapan ng aking bahay, kaya't nang dahil dito ay hindi makaagos ang tubig, at kung maaalis mo ito ay pupurihin ko ang iyong kakayahan. Nagyabang si Finest at sinabing nagawa ko mang kontrolin ang dambuhalang baboy yan pang maliit na iyan. Pagkatapos ay ikinwento na niya ang istorya ng kanyang mga katapangan, ngunit minaliit siya ni Baba Yaga at sinabing fake yan at hindi ko alam kung totoo nga ba ang mga sinasabi mo. Kaya't nang pagtawanan siya ng mga taga-nayon ay galit niyang nilayasan si Baba Yaga. Galit na galit siya dito dahil ngayon ay pinagtatawanan na lang siya ng lahat sa halip na purihin ang kanyang katapangan, at kailangan niyang gumanti dahil sa mga pang-iinsulto ng mga ito, at kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang purihin ulit siya ng mga taga-nayon. Sinabi ni Andy na may isang paraan, may isang napakagandang babae ang binihag ng isang halimaw sa isang tower, at hindi lang siya isang simpleng babae dahil isa siyang prinsesa, at kung mapapatay mo ang halimaw na iyon at maililigtas mo ang prinsesa ay sisikat ka sa buong mundo, at nagdesisyon na si Finest na labanan ang halimaw kaya't nagpunta na sila ni Andy sa tower na iyon, at pagkadating ay nakita niya na marami na palang mga warrior ang nagpunta doon upang patayin ang halimaw, ngunit hindi naman pangalan at karangalan ang habol ng mga ito kundi ang prinsesa at ang kayamanan. Sinabi nila kay Finest na kapag napatay natin ang halimaw ay kanino mapupunta ang prinsesa, ngunit sinabi ni Finest na hindi ko kailangan ang prinsesa, at nagpasya na sila na papatayin nila ang halimaw, at ibinulong niya kay Andy na gusto kong patayin ang halimaw na iyon ng mag-isa, kaya't pinasok na niya ang tower at nakita niya doon ang magandang prinsesa, at sinabi nito sa kanya na dumating ka din ba dito upang mamatay, at pagpasok ng prinsesa ay bigla siyang inatake ng isang ahas, kaya't nilabanan niya ito at hindi lang pala ito isang simpleng ahas dahil buntot pala ito ng halimaw na gusto niyang patayin, at nang matalo siya sa mga pag-atake ng halimaw ay hinila niya ang buntot nito at biniyak niya ng buong lakas ang bunganga ng ahas, ngunit dinuraan siya nito ng lason sa kanyang mga mata, kaya't nang dahil dito ay nabulag na siya at hindi na siya nakakita, ngunit hindi pa din siya sumuko at pinaghahampas niya ang nawalang halimaw sa kanyang harapan, kaya't gumuho ang tower. At nagtungo sa tower ang mga warrior nang marinig ang pagguhong iyon, at hindi nila nakuha ang halimaw pati na ang prinsesa, at si Finest lang ang nakita nila doon, at galit na galit si Finest dahil sa pagkawala ng kanyang paningin. Samantala ay sinabi ni Andy kay Baba Yaga ang lahat ng nangyari kung papaanong nabulag si Finest, at kaya siya nagpunta ay upang tulungan nito si Finest, ngunit ayaw naman ni Baba Yaga dahil hindi siya tinulungan ni Finest dati, kaya't nalungkot si Finest na malaman niya ito, at pagkalipas ng ilang panahon ay hindi na din siya pinupuntahan ni Andy, kaya't siya na ngayon ang bumibili ng kanyang pagkain, at dahil isang bulag ay palagi siyang kinukuhanan ng prutas ng mga bata. Isang araw ay dumating si Andy at galit niyang sinabi dito na wala na akong maibibigay na trabaho sa iyo, kaya't iniwanan na siya ni Andy, at nang mawalan na siya ng pera ay napilitan na siyang kumain ng mga bulok na mga prutas sa palengke, at isang araw nang wala na siyang makuhang bulok na mga prutas ay nadaanan siya sa palengke ni Baba Yaga, nilagyan siya nito ng ilang mga pagkain sa kanyang basket, at bago pa sila makapag-usap ay biglang inatake ng mga magnanakaw ang kanilang nayon, at kahit bulag ay matinding nakipaglaban si Finest sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang pandinig, at nang siluan siya ng isang magnanakaw na nakasakay sa kabayo ay pinagtulungan siya ng lahat at pinukpok, at nang magising ay nakita na lang niya na nakalak na siya sa isang pillory. At nakita niya na nandoon din sa barko si Baba Yaga at ang mga taga-nayon. Ilang sandali ay dumating si Andy, at tinanong siya ni Baba Yaga kung bakit hindi siya hinuli ng mga magnanakaw. Nakumbinse ko kasi sila na ako ang magbabantay sa inyo. Pagkatapos ay kiniskis niya ang nakuha niyang lampara at sinabing ibebenta ko ito, ngunit biglang may lumabas na isang genie dito. At pagbaba ng isang magnanakaw ay sinuntok ito ng genie,
Pagkatapos ay tinanong ng genie si Andy at sinabi na ano ba ang wish mo, ngunit sinabi ni Andy na bumalik ka na sa lampara, at pagpasok nito ay kinuha ng isang dumating na magnanakaw kay Andy ang lampara. Pagkatapos ay nakarating na sila sa Arabia, kaya't inihanda na ng mga magnanakaw ang lahat ng nakuha nilang mga alipin upang ibenta, at isang lalaking nakamaskara ang bumili kay Baba Yaga, Andy at Phineas, at dinala niya ito sa kanyang palasyo, at laking gulat nila nang makita nila na mga robot ang mga gumagawa sa palasyong iyon. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na wag na kayong mabigla dahil isa talaga akong scientist, at inimbento ko ang mga robot na iyan. Ikinwento ni Phineas na dati siyang napakalakas na tao, ngunit matapos niyang mabulag ay nasira na ang kanyang buhay. Oo, narinig ko na nga ang tungkol sa inyo ni Baba Yaga, at bumibili talaga ako ng mga alipin ngunit pinapalaya ko sila. Sinabi ng scientist na ginagawa ko ang mga robot sa loob ng 500 years. At tinanong siya ni Baba Yaga, bakit ang bata mo pa din? Gumagawa kasi ako ng isang likido upang mapanatiling bata ang mga tao. Pagkatapos ay dinala sila nito sa kanyang lab, at tinanong siya ni Phineas, paano mong nagawa ang special na likidong iyan, at pwede bang magamot niya ng aking mga mata? Hindi iyan, at meron akong isang bagay para sa iyo, at binigyan siya nito ng isang salamin, at sa tulong nito kaya't nakakita ng muli si Phineas. Kinagabihan ay nalaman ng scientist na may nakitang isang halimaw sa mga kabundukan na maaaring makasakit ng mga tao, kaya't kailangan niyang mahuli ito. Nang sabihin niya na mukhang isang leon ang mukha nito at may buntot na ahas ay sinabi sa kanya ni Phineas na sasama ako sa iyo. Pagkatapos ay ipinakita ng scientist ang isang kahon, at kapag pinaikot ang lever nito ay makukulong sa loob ang halimaw. Kinabukasan ay isinakay na sila ng scientist sa isang inimbento nitong eroplano, at sinabi nito sa kanila na dalhin niyo ng buhay sa akin ang halimaw, at dito ay binigyan niya ng isang sandata si Phineas. Pagkatapos ay nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay, at pagkarating nila sa isang kuweba ay inilagay na ni Phineas ang kahon na ipanghuhuli niya sa halimaw, at sa loob ay nilabanan at sinaktan niya ang halimaw, at sa kanyang paglabas ay tumama ang kanyang ulo sa puno kaya't nahilo siya. Pagkatapos ay lumabas na sa kuweba ang halimaw, at agad namang pinaikot ni Baba Yaga ang lever kaya't nahuli na ito ng kahon, at ilang sandali ay nagising na din si Phineas. At pagkatapos ay naglakbay na sila pabalik sa palasyo, at kinagabihan ng matutulog na sila ay nakarinig si Phineas ng boses ng isang babae sa loob ng kulungan na kahon, kaya tinangka niyang buksan ang kulungan upang tingnan iyon, ngunit sinabi ni Baba Yaga na wag mo siyang pakawalan dahil ang halimaw na iyan ay ang totoong prinsesa, ngunit hindi siya pinakinggan ni Phineas dahil may gusto talaga siya sa prinsesa, at bago niya mailabas ito ay pinaikot ni Baba Yaga ang lever kaya't sumara ang kulungan, at nakulong na din si Phineas sa loob, at sa loob ay makikita natin na hindi hinahawakan ng prinsesa ang kanyang kamay, at sinabi nito na may isa akong sumpa, na kung may hahawak ng aking kamay ay magiging isa akong halimaw, at nananakit lang ako kung may mananakit sa akin. Samantala ay makikita natin na ninakaw ng scientist ang isang pusa ng mga magbubukid, kaya't nagmakaawa ang mga ito sa kanya, ngunit hindi naman sila pinakinggan ng scientist at inilagay nito ang pusa sa isang machine, at pagkatapos ay tila nagmagic ang machine at naging serum ang pusa na iyon, at inilagay niya ito sa mga nakolekta niyang mga serum. Samantala ay nagkagustuhan na si Phineas at ang prinsesa, at pagkarating nila Andy at Baba Yaga sa palasyo, ay nakita nila na kinukuha ng scientist ang kapangyarihan ng isang magical bird upang magawa niya itong isang serum. At pagkalagay nito sa kanyang robot na pagong ay gumana ito sa pamamagitan ng magic, at ito ang magic na kinukuha niya sa mga may kapangyarihang mga bagay, kaya't nagalit sa kanya si Baba Yaga at sinabing isa kang sinungaling, at hindi mo imbensyon ang mga robot na iyan, dahil gumagana sila sa pamamagitan ng magic, at iyan din ang nagpapahaba sa iyong buhay, at nakukuha mo ang magic na ito sa pamamagitan ng pagpatay mo sa mga inosenteng mga hayop. At galit na sinabi ng scientist na hindi ko iniiwang buhay ang mga true followers ko, kaya't nang dahil sa takot ay agad nang tumakas ang dalawa, at agad nilang pinakawalan si Phineas dahil alam niya na may gagawing di maganda ang scientist sa kanila, at sinabi ng prinsesa na matagal na niya akong gustong hulihin. Pagkatapos ay ipinahuli na sila ng scientist sa mga robot nitong mga pagong, at sinimulan na din niyang higupin ang kapangyarihan ng prinsesa, at dahil hindi magawang matulungan ni Phineas ang prinsesa, kaya't hinawakan na lang niya ang kamay nito, at naging isang halimaw na ang prinsesa, at agad na tumakas na ito doon pati na din sila Phineas, ngunit hinabol sila ng mga tauhan ng scientist. Habang nakikipaglaban si Phineas ay ginawang mga pakwa ni Baba Yaga ang mga buto sa kanyang kamay, at ibinagsak niya ang mga ito sa mga tauhan ng scientist. Samantala ay inilabas na ng scientist ang kanyang napakalaking pagong upang patayin sila Phineas. Kinontrol niya ito at pinasabugan ng mga robot na pagong sila Phineas at Baba Yaga, at pagkatapos ay hinigop niya ang kapangyarihan ni Baba Yaga kaya't bumilis ang pagtanda nito, at sinipa niya si Andy dahil pinipigilan siya nito.
Pagkatapos ay umakyat na si Finest sa dambuhalang pagong, ngunit pinatamaan naman siya ng scientist ng galamay ng pagong kaya't nahulog ang kanyang salamin, kaya't hindi na siya nakakita, at sinigawan na lang siya nila Baba Yaga upang makaiwas siya sa bawat pag-atake ng scientist. Pagkatapos ay dumating ang prinsesa na naging isang halimaw, at nang matakot sa kanya ang scientist ay napabagsak na ng buong lakas ni Finest ang sinasakyan nitong dambuhalang pagong, at dahil dito ay tumapon ang lahat ng magic serum. Sinubukang tumakas ng scientist ngunit hindi naman gumana ang kanyang pakpak, kaya't bumagsak siya sa serum at nalunod siya dito. Samantala ay naiyak ang prinsesa nang makita niyang nawala ng malay ang minamahal niyang si Finest, at nagising si Finest nang matulungan ito ng kanyang mga luha, at nakakagulat na bumalik na ulit ang kanyang paningin, at sinabi ni Finest na mahal kita, at maaari ka bang manatili na lang dito, hindi maaari dahil sa sumpa ay ayokong manatili sa iyo, kaya't malungkot na bumalik na sa nayon sila Finest. Pagkatapos ay ipinakitang naghahanap si Baba Yaga ng recipe upang muli siyang bumata, at pagkatapos ay nakita niya ang gamot sa sumpa ng prinsesa, at masaya niyang ibinalita ito kay Finest, at may dahilan pala kaya binigyan ng sumpa ang prinsesa, kung saan ay wala naman pala itong kasalanan kaya't maaari ding magamot ang sumpang iyon, at ngayon ay alam na natin na mayroon silang susunod na misyon upang matanggal ang sumpang iyon sa prinsesa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.